Table of contents. Table of contents. Wala na, hindi na magpapaliwasan. Next na po. Okay. Table of contents. Kasama na lalapit. May estudyante ako po. Table of contents. So again, kani ang user interface. Kung sa itong kinahanglan, before ta makagamit, kinahanglan ta og spatial data. No? Either shape file, vector file, or kung sana. Okay. Or raster. But before ka mag-add og data, dapat i-set sa nimo ang imong geographic coordinate system. So first mo on click the layer, kani, right click the layer, nakadihay properties. Under the properties, i-click nimo nakadihay coordinate system. Coordinate system. After sa coordinate system, kani wala pa ning favorites, no? I-search mo dira kato kung giingon mo to YGC, ano to? WGS WGS 1984. Search nimo, then search. Enter. Then, mukawas na siya na dili sa inyo hanga. Okay, mukawas ko siya. Pwede pa niyo panginahon dira. Coordinate system, geographic coordinate system, World YGS 1984. Then, i-click nimo siya as favorite. Nadira add to favorite. Then, i-click nimo. Then, apply. Okay. So, na-set na karon ang imo nga geographic coordinate system. Ako, for example, mag-add na ko data because this is the data frame. Okay. Kung saan man ako i-add na data, tatong base sa imong na-capture na data. Kung nakakay close traverse, nakakay mga points, pwede nyo mo i-add niya. Kung nakakay shape file, pwede na po nyo mo i-diretso. Basically, katong inyo mga distribution, basic to siya makuan. Basic ang inyong katanan ay common tanan inyong gamiton, dapat namoy shape file ni Philippines. Okay. For example, add data. Kani. Or pwede mo na dili nga area. Kani, add data. Okay. So, add data. Then, click lang rin mo ng add data. Then, pangitaon ni mo karon asa nga data ni mo nga i-add. Okay. Mo nang make any project na inyong paghimuon para dali, dapat nakabutang siya sa tanan na folder or nakaisa siya sa isa ka folder. For example, ako, ito ko yung shape ni Philippines. Okay, for example, ako naadali akong Philippine base map. Ako lang pangitaon, again, add data. Dahil kini mo gawas, pangitaon mo kung asa nimo nabutang ang imong data nga i-add. So, ako for example, nasa desktop, dahil nasa PH base map. Ako din i-click ang shape file. Ika na mo mga pa sa Philippines? Ha? Kami na ko wala bakit? Ako kang makikita rin mapa. I-print ko ni. Please mo sa imong bumbo. Okay, mauni ang mapa sa Philippines. Ha? Okay. Again, this is just a one layer. A base map for the Philippines. A shape file. Ang imong imong gusto niyo magbutang o distribution map. Okay, then you need another data. Okay, let's say, after 1 year kids, i-survey niyo ang Philippines, i-connect-connect, muna rin yung output. Okay. Now, next is magbutang og point. Kung sa kung magbutang og point, dira. Okay. Kung na itong mga na-capture sa inyo, ha? Isa.
sa inyong mga coordinates. For example, gusto niyo i-map asa ang distribution sa species. Okay. So, natay daghan nga mapamaagi, paunsa nato to i-convert ang inyong mga geotag pictures diri sa map sa GIS. Pwede niyo to ang picture diretso i-import diri or pwede po nga inyong i-encode ang inyong mga coordinates sa Excel, then diri ninyo siya ibutang. Ako ha? Nabato na sa iba doon ako. Sige. Pwede rin ako siya. Ganyan? Tayo. Okay, let's say, ito yung mga picture kanan, mga coordinates, inyong i-encode. Muna ang distribution sa gingers. For example, I have here the sample. Okay. So, muna ang mga corresponding coordinates. Hindi mo itong i-encode, di ba? Kung ako'y tree number 1, or ang arrows ba na, or ang sisidyong ba na, di ba, na-picture lang ng location, sisidyong. Sa mati, wala. Okay. For example, kanita, ganti kang data set, sa ganti na, hindi mo lang i-input sa Excel, then butangan ninyo yung lat and long, the latitude and the longitude. Kung nakailain, this is the spatial data. Kung nakay mga lain pa dira ka data, yung ibutang, color, o sa panatira, ibutanan. Para ma-import siya sa GIS hide. Ha? So, naubos-ubos na yung camera. Pakita niya akong binibang. Okay, for example, kaniya, sa Excel, hindi siya. Ang alala ko sa Excel, kaya ma-organize na ko siya. Pero, pag save, hindi mo siya i-save as Excel file. Pag gumanong inputanan ka data, pwede nyo i-save din mo siya as CSV. I-save as save as i-save din mo siya as CSV, comma, delimited file. Save mo siya, then save. Okay. Let's say mo lang ang distribution sa imong arrows. Pag abot diri, then you have file again, add the data, add XY data. Diba natay X? Naputay Y. Kung sa ang X? Ang X ang longitude or latitude? Ang X ang longitude. Ang Y mo'y latitude, di ba? Namoy latitude at talong ang longitude, no? Okay. Add data. Then, pareho na yapon kanina, mangitahon din mo kung asa ang file. Ako nahanap ko sa desktop. Kung nakikot na isa niyo siya ka-file para dili ko madugay o sige pakita. Okay. Then, you have right there. Pakitaon ni mo, for example, kanin, wala ang ako ang data. Then, X field, that is the longitude, i-check ni mo, that is nasa imo nga table. Ha? Then, ang imo nga Y, that is the latitude. Kung nakay Z field, pwede po din mo siya ito. But that is an optional. We use Z field, hindi ko sure, but again, parang gamitin niya siya sa mga 3 dimensions. Then, add, click OK. Then, ma-auto. Mo-order ang mga points. Then, pwede naman siya i-click. I-zoom ni mo siya to layer para makita ni mo ang mga points. Mauna ang mga points karon sa imo nga mga geotag images. Magsunod-sunod na rin siya hide. Dahil siyempre, dahil aesthetic man ka hide, arrows, pwede mo na siya i-change yung legend. Kung kahoy na, pwede mo na siya yung kahoy, no? Pwede mo na, kung gusto ninyo ang distribution ka na species, ibutang niyo itong dahon sa sisidyong or bulak sa arrows. Para ninyo ang presentation, dahon or bulak sa tagpa. Para kay mapa sa tinuyog, kay mapa sa tibuhok. Sa mga kabilin sa dato, harito ang mga bulak sa or mga point. Kani, para dili ko kung gana ng, pwede naman mo i-circle,
triangle, square, hexagon, yung kanila, pwede na pa nyo kayo na. Dahil ko. Then you can change the color, o sa mga bahalat nila, o sa yung mga color, kinabuhin nyo nila, ganahan mo. So, kamo na lang yung Huwag na ganun. Ay, naklik na ko ang table. Pag i-click niyo ang table, nalagyan ko ng yung geo information. Nalagyan ko ng information. Kaya din ang nindot din pwede pa na ko na siya computon kung pila na iyang angle, gitan din padlong niya, o ang iyang alin. Pati yun ako i-show sa inyo ha. Kaya yun na i-type. Yun na ako i-show. Kaya na ako may mga pogo lines ka na. Kaya na mga processing. So these are just basic math. Okay. For example, kung nakadaan o visualize and analyze sa kaning input sa imong data, pwede na kakaroon maghimo. O let's say, nahanap ko din, nabutan na yung mga layer. Like for example, sige, ako mag-add ko for example of data sa elevation sa Mindanao. Mindanao. Okay. Sige, mag-add ko data. Nindot siya no, kasi ngayon ay boring na. Isa lang siya ka-face ha. Bakit lahat pwede ma-appeal. Then, stay. Mag-add ko og isa ka spatial data. Pangitao na ito sa ng video. Okay, mo ni ang elevation sa Mindanao. This is a shape data. Again, that is a data. Again, pwede din mo na i-manipulate. Ay, Rosie, dili. Pwede mo siya i-manipulate. Natawa, kung sa may buot pasabot, alam itong kaayo. Kung sa pasabot anak, puti. Ay. Again, makamanipulate ka. Hindi mo na siyang i-edit, hindi mo na siyang i-properties. May elevation. Nasaan na elevation? Ha? Ito. Okay. So, natawa. Based on their elevation, ang elevation sa Tibok Mindanao, ang lowest is 0. No, that is as the sea level. Ang pinakataas is 2,749.28 meters. Asa na lapit? What is the highest peak in Mindanao? Sa Sampo, Cagayan Norte. Sa Mindanao, sa Philippines, so sa man? Mount Apu. O, di ba that is the elevation of Mount Apu? Okay. So, atong katawa na, black and white pan siya sa Manila sa Mount Apu. Pwede karoon nato i-categorize into color rank. Sa isa sa slide image, gusto na ko siya i-categorize para akong maibawaan asa sa pitong 0 to 500 meters above sea level, 1,000 to 500 to 1,000 and so on. So, gusto na ko siya i-classify at muna ko siya color code na ko siya. Okay. Then ako siyang i-classify.
So meaning, ang green liana, mo ay pinakaubos, ang red, mo ay pinakataas. Wala meaning, mga patatag-laptop, hindi pag GIS, mulag din na siya. Kaya ako mga siya pinahanglan na RAM requirement. GIS requirement. Lagi. Dapat katong mga row, yung ang computer, katong mga ASUS, taas. Ay, ako galing Ay, mga file. ang ako saka nailan karon na researcher katong sa BATS, kaligya napunta rin niya yung laptop. Yung reasons, bila yung laptop, tapos hindi nakapin. Reasons for selling is wala tong RAM requirement na para makater sa kanya. Kaya kung major analysis na, mag-isod naman siya. Kaya dapat mag-analyze special data na ilan na kung yung RAM. Kaya dinig pa din ko rin, tawag nanginit na. Ako pa rin, ako na kung yung taga-agmula. Ako pa rin siya. Panginit na. Hindi na namin natabak. Why I beg? Okay, so hinay lang ta, matrack po ninyo ang progress sa ubos. Kani kay ito, kita na ako mag tara ang progress. Late lagi tira, nanina ka nag-break? Wala pang progress mo. Hindi susuho na tayo rin. Unsa na? Forest company, what's it about? Forest cover green. Dark green. Ang map, for example, this is the map. This is the map of Leon B. Postigo. Ang kani mo ang barangay mo yun. Kada click mo na sa shapefile, na siya data attributes. Kada click mo data na adala. Ang data, ang mga barangay, at kada shapefile, ang iyang region. Those are mga metadata. And you can even solve here that area. Again, nakay mga formula ito ta. Okay. Then, kanang mga gagmay nga lots nila, mo na ang ilang mga sampling stations. Kanang mga lingin-lingin. Those are the sampling stations. So, nakakoy sampling station, nakakoy area sa sampling station, nakakoy area sa forest cover. Okay, kani. So, for example, kanang akong forest cover, naka-green pa siya tanan. But kung ako na siyang i-right click, open ako ang attribute table, open ako ang attribute table, na nila iyahang mga data. Okay. This is the forest cover.